Magandang gabi po sa inyong lahat sa Good Shepherd ME community. Mayroon tayong naririnig madalas sinasabi na nabubuhay tayo para mamatay. Totoo naman, no? Nabubuhay tayo pagkatapos ng lahat ng ginawa natin sa mundong ito, mamamatay din tayo. Mag-i-end din tayo sa kamatayan. Parang baliwala. Pero tinuturo sa atin sa unang pagbasa, hindi tayo nabubuhay para mamatay. Nilikha tayo ng Diyos para maging kalarawan niya, kamukha niya. Ibig sabihin, punong-puno ng biyaya, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pagmamahal na binabahagi sa bawat isa. Kaya tayo nabubuhay. Maraming mga pagsubok. Oo, may kamatayan dahil sa kasalanan, pero hindi iyon ang ating hantungan. Hindi iyon ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Nabubuhay tayo para sa Diyos, para sa Kanya. Lahat ng ating ginagawa, dahil sa Kanya, para sa Kanya. Kaya nga doon sa ikalawang pagbasa, tinuturoan tayo doon na hindi tayo nabubuhay para lamang sa sarili lamang natin. Hindi tayo nag-iipon ng mga kung ano-ano para lamang sa sarili natin. No? Ginagawa natin ito kung dahil tayo'y nagmula sa Kanya at para sa Kanya, lahat ng nagmumula sa Kanya ay babahagi natin sa mga taong nangangailangan. Ay bibigay natin doon sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Tayo din yung nagiging buhay para sa kanila. Kung papaanong ang Diyos nagbibigay buhay, tayo din nagbibigay buhay sa ating kapwa. Kaya nga doon sa mabuting balitang ating mapapakinggan, maraming punong-puno ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Pero ano yung pinaka-mensahe noong mabuting balita? Manalig ka. Pananalig. Bagamat parang dinadala nga tayo sa kamatayan, sa kasalanan, nung lahat ng ating mga ginagawa dito sa mundong ito. Pero kailangan natin talaga itong pagdaanan. Kailangan talaga natin itong harapin. At lagi nga lang nating papaalalahanan ng ating sarili para maisip natin na hindi tayo nabubuhay para lamang sa sarili natin. Hindi tayo din nabubuhay para mamatay. Nabubuhay tayo para sa Diyos sa pamamagitan ng laging pananalig sa Kanya. Na kahit na napakahirap ng buhay, kahit na punong-puno ng pagsubok, manalig pa rin sa Kanya. Lumapit pa rin sa Kanya. Manalig at laging manalig sa Kanya. Sa pamamagitan ng ating patuloy na pananalig, dadalhin tayo nito lalo tigit sa paglilingkod. At doon din sa ating mga kapwang nawawalan din ng pag-asa, humaharap sa mga matinding pagsubok sa buhay, dahil mayroon tayong pananalig, nahaharap natin iyon, matutulungan din natin sila. Mapufulfill din natin yung sinasabi sa ikalawang pagbasa. Kaya napakahalaga ng patuloy na pananalig. Pananalig sa Diyos ng pagsubok matatapos, ang kamatayan mababaliwala. Magiging tulong tayo at biyaya din sa ating kapwa. Basta manalig ka. Amen.